Isang mapagpalang araw mga kapamilya, matinding emosyon ang bumalot sa muling pagkikita ni Dato Rachman at ng kanyang pamilya matapos siyang mailigtas ni Jalil mula sa kamay ng mga sindikato. Habang humihingi ng tawad si Usman kay Marcos dahil hindi niya naisalba si Dato Rachman, sinabi naman ni Marcos na wala na silang magagawa dahil natuntunan ng mga kalaban ang kanilang safe house. Gayunpaman, naniniwala siyang mas mabuti ng si Jalil ang nakakuha kay Dato Rachman dahil ibig sabihin ay buhay pa ito at may pag-asa pa silang makuha ang katotohanan. Masayang-masaya naman si Jamila dahil muli nilang nakasama ang kanilang ama sa hapagkainan. Labis na nagpasalamat si Dato Rachman kina Omar at Narhana sa pag-aaruga sa kanyang mga anak habang siya'y nawawala. Ngunit habang nagaganap ang emosyonal na pagsasama-sama ng pamilya, unti-unting namang nabubunyag ang mas malaking lihim sa likod ng lahat. Tama ni Felix na si Jalil ay konektado sa CDSU at nagkasanay pa umano ng mga bagong recruit sa ibang bahagi ng Mindanao. Samantala, ibinigay ni Marcos kay Azuelo ang mga ebidensyang natagpuan niya sa isla, mga basyo ng bala, larawan ng mga smuggled firearms at impormasyon na magpapatunay na inosente si Dato Rachman. Ayon kay Marcos, itinanim lamang ng intel laban kay Dato Rachman at posibleng kasabot ng sindikato si Colonel Del Mundo dahilan kung bakit ito pinatahimik. Lalong nagulat si Azuelo nang ibinunyag ni Marcos na may mataas na opisyal sa loob mismo ng NLEA at SID na protektor ng sindikato. At higit sa lahat, inamin ni Marcos na siya mismo ang nagligtas kay Dato Rachman mula sa Silvers Building. Dahil dito nagalit si Azuelo dahil matagal na pala siyang nililihiman nitong si Marcos. Ngunit sa kabila ng kanyang galit ay mas naunawaan niya na mas malaki ang kanilang laban na kakaharapin. Habang patuloy sa paghahanap kina Jalil at Dato Rachman, nalaman naman ni Lara mula sa CCTV na si Jalil ang tumangay at hawak niya ngayon si Dato Rachman. Si Felix naman ay lalong naghinala nang mabura ang lahat ng record ni Jalil sa CDSU. Patunay na may makapangyarihang taong tumutulong dito mula sa loob. Sa huli, tinipon ni Azuelo ang matataas na opisyal ng NLEA at SID upang ihayag ang kanyang natuklasan tungkol sa sindikato. Ngunit sa halip na suportahan siya, marami ang nagalit at pinigilan siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa kabila nito ay hindi naman natinag si Azuelo kahit malapit na siyang magretiro. Determinado siyang linisin ang organisasyon o siya tuluyang umalis. Dahil para sa kanya, kapag wala silang ginawa, mas marami pang inosenteng buhay ang masisira.